Okay, sagutan natin itong mixture problems na ipiniem sa akin. Medyo advanced itong mixture problems na ito. So yung karaniwang kasi na mixture problem na pang civil service exam na karaniwang ginagawan ko ng video, ang ginagamit ko lang na formula ay yung C1V1. C1V1 plus C2V2 is equal to C3V3. Ito yung karaniwan dun sa mga pang CSE style. Pero kagaya nga nung sinabi ko, itong dalawang problem na ito ay medyo advanced. So hindi natin, ibang formula ang gagamitin ko dito. Gagamitan ko lang ito ng ratio and proportion. Okay? So, i-post nyo po muna. Ayan, try nyo sagutan itong dalawang problem. Post nyo muna, try nyo sagutan kahit wala pang mga choices. Okay? So, ito yung eksaktong problem na ipiniem sa akin. May choices po yan. Start tayo sa number 1. Okay. So how much pure gold and how much silver? So itong silver siguro, pure silver din ito, must be added to 100 kilograms of an alloy containing 40% gold and 10% silver to produce an alloy containing 50% gold and 20% silver. So analyze muna natin ano ang given natin. Meron tayong 100 kilograms of an alloy. So given 100 kilograms of alloy. And then sabi, dito sa 100 kilograms of alloy, so meron niyang 40% gold and 10% silver. Okay? So 40% gold, ilan yung 40% gold natin dito? I-multiply lang natin. 40 times 100. O madali naman kuhanin. 40% ng 100, edi meron tayong given na 40 yung gold. Okay? So 40 kilograms. Okay, so 40 kilograms yung gold. And then ang silver naman, 10%. So sabi, 10% silver. So therefore, 10% ng 100. So magkakaroon din tayo ng 10 kilogram of silver. So ang sabi, mag-a-add daw tayo ng pure gold and pure silver. And makakaproduce tayo ng 50% gold and 20% silver. Okay? So ilelet ko na ang X ko ay yung amount ng pure gold. How much pure gold and how much silver must be added. So X ang ilalagay ko para sa pure gold. Pure gold to be added. So pure gold na lang ang isusulat ko. And then Y, ito naman yung pure silver. Okay? So ngayon, ano yung magiging final weight natin? Ang final weight natin, meron tayong 100 kilograms original. So ang magiging final weight natin ng ating alloy ay magiging o yung original na 100 tapos ipa-plus natin yung i-add natin na pure gold at pure silver. So ang final weight natin ay 100 plus X plus Y. So ngayon buuin na natin ang ating equation. Magkakaroon tayo dito ng ratio and proportion. So ang sabi, magkakaroon daw tayo ng 50% gold kapag nag-add tayo ng gold. So kunin natin yung total na gold. Total na gold, yung percentage niya, tas dito naman sa kabila yung total na silver. So yung total gold natin, meron tayong original na 40. So 40, tapos mag-a-add tayo ng X, pure gold, i-divide natin dun sa total natin final weight. So we have 100 plus X plus Y equal daw siya sa 50%. So 50%, that is equal to 50 over 100. Okay? So para wala na tayong decimal, 50% gawin nating 50 over 100. Tapos pwedeng i-lowest term ang 50 over 100, divide both by 50. So magiging 1 half na lang yan. So ito yung equation number 1 natin na isi-simplify natin mamaya. Okay, sa total silver naman tayo. Ang total silver natin, meron tayong 10 kilograms plus yung i-add natin na Y. So 10 plus Y, i-divide natin ngayon sa final weight natin na 100 plus X plus Y at equal na daw siya sa 20%. So 20%, that is equal to, in fraction, 20 over 100. Na kapag ni-lowest term, 20 over 100, divide both by 20, magiging na siyang 1/5. So ito na ang equation number 2 natin. Na i-simplify natin. So i-simplify muna natin to equation number 1. I-cross multiply lang natin. So 2, i-multiply natin dito sa 40 plus X equals yung 1 pag minultiply dito. So bali wala na tong 1. Identity element yan. So 100 plus X plus Y. So i-simplify natin. Distribute natin. 2 times 40, we have 80. Plus 2 times X, we have 2X is equal to 100 plus X plus Y. Simplify natin. Pagsamahin natin yung 80 at 100, subtract tayo ng 80 to both sides.
Cancel na ito, zero na yan. Yung x, may x sa right, may x din sa may 2x sa left. So subtract tayo ng x to both sides para ma-cancel na ito. So yung simplified na equation number 1 ay 2x minus x. We have x is equal to 100 minus 80. That is 20. Just copy the positive y. So ito na yung simplified natin na equation number 1. So ngayon dito naman tayo sa equation number 2. Cross multiply din natin. So 5 times 10 plus y equals 100 plus x plus y times so 1. So, ganun pa rin. 100 plus x plus y. Distribute lang natin itong 5. So, we have 50 plus 5y is equal to 100 plus x plus y. Pagsamahin natin yung 50 at 100, subtract tayo ng 50 to both sides. Cancel this. Subtract tayo ng y to both sides para mapagsama natin yung mga y. Cancel na ito. 0 na to. 5y minus y. That is equal to 4y is equal to 100 minus 50. That is 50 plus x. So ito na yung simplified equation number 2. So ngayon sabi ang value daw ng x ay 20 plus y. Yung 20 plus y, i-substitute natin dito sa x. Ayan, masosolve na natin yung y. Ang y ay yung pure silver. Okay, so solve for y tayo. 4y is equal to 50 plus the value of x is 20 plus y. Combine this. 4y is equal to, so equal na siya sa 50 plus 20, we have 70. And then subtract tayo ng y to both sides. So magkakaroon na tayo ng 4y minus y, we have 3y. Cancel na ito. Divide both sides by 3. Okay, so therefore, the value of y, 70 divided by 3, that is equal to 23.33 kilograms, approximately. So therefore, letter C ang tamang sagot para sa amount ng silver. So ang amount naman ng gold, substitute lang natin dito, x is equal to 20 plus y. The value of y is 23.33. So pag inad natin, 20 plus 23.33 is 43.33. Ito naman yung amount ng gold. So letter A. So ang sagot natin, letter A, 43.33 kilograms of gold, and letter C, 23.33 kilograms of silver. Okay, so try naman natin ang number 2. So a tank contains a mixture of acid and water. If 30 liters of acid are added, the mixture will be 70% acid. If 30 liters of water are added, the mixture will be 50% acid. Find the percentage of acid in the mixture. So medyo may kulang itong problem, no? Dapat 30 liters of acid are added. Lagyan lang natin ng comma dito. So dito rin, lagyan ng comma. Okay. So ang hinahanap natin, find the percentage. Percentage of acid in the mixture. Pag sinabing percentage ng acid, i-over dapat natin sa total. Okay? So meron tayo dito problem, a tank contains a mixture of acid and water. Hindi natin alam yung mixture ng acid and water. So ilalet ko na lang x. X yung amount ng acid dun sa mixture, dun sa tank. And then y, yung y gagawin kong water. Okay? So tapos yung magiging total natin, so ano yung magiging total natin? Sabi 30 liters of acid are added, the mixture will be 70% acid. If 30 liters of water are added, so parehas 30 liters yung idadagdag. Water at acid. So therefore, ang total natin, i-add lang natin yung acid at water na original, x plus y. I-add natin, parehas naman 30 liters ito. So x plus y plus 30, ito na yung magiging total natin. So ngayon, bubuuin na natin ang ating ratio and proportion. Ang sabi sa problem, dito muna tayo sa 30 liters acid. If 30 liters acid are added, the mixture will be 70% acid. So ibig sabihin sa acid tayo babase. Percentage ng acid. So ibig sabihin acid over total ang kukuhanin natin. Acid over total. So ano ba yung acid? Inassign natin yung acid X. So therefore, ang magiging total na acid natin sa numerator, X plus yung 30 liters of acid. X plus 30, i-divide natin sa total natin, ang total natin ay X plus Y plus 30. Pag nag-add daw tayo ng 30 liters of acid, magkakaroon tayo ng 70% acid. So 70% acid, so equal lang natin sa 70%. Tapos, ang 70% gagawin nating 70 over 100 na pwedeng i-lowest term sa 7 over 10. Okay?
So fraction na lang ang gamitin natin. So 7/10, ito ang equation number 1 natin. Okay? So hindi pa nakasimplify, simplify natin mamaya. Then dito naman tayo sa water. Dito kayo sulat yung sa water. If 30 liters of water are added, pero sa acid pa rin tayo babase ha kasi 50% acid daw. So anong numerator natin? Walang napadagdag na acid tayo. So ang numerator natin ay x lang. Over sa denominator natin, ganun pa rin yung denominator, yung total, x plus y plus 30 equal daw siya sa 50% acid. So 50%, so gawin nating fraction, 50% ay 50/100. And then malo-lowest term ang 50/100 sa 1/2. Okay? So equal sa 1/2, ito yung equation number 2 natin. So ngayon hinahanap natin, find the percentage of acid. So isolve muna natin, kailangan muna nating masolve yung value ng x. So i-simplify natin itong equation number 1, i-cross multiply lang po natin yan. So we have 10 times x plus 30 equals 7. Multiply natin dito, x plus y plus 30. So, i-simplify natin, distribute lang natin. So, we have 10x plus 10 times 30, we have 300 is equal to 7x plus 7 times y, 7y, plus 7 times 30, we have 210. So, i-simplify natin, pagsamahin natin yung x, subtract tayo ng 7x to both sides. Cancel na ito. Yung 300, tsaka itong 210, pagsamahin natin, no? So, ang matitira dito, 10x minus 7x. So, we have 3x. Itong 300, isubtract natin to both sides. So, magkakaroon tayo ng negative dito. 3x is equal to 7y plus or minus, dahil pag pinlas natin 210 minus 300, so we have minus 900 or minus 90, sorry. 300 minus 210 is 90. So, ito yung simplified equation number 1. So, dito naman tayo sa equation number 2. Cross multiply lang natin. Mas madali ito kasi 1/2. So 2 times x, so we have 2x is equal to 1 times this. So kopyahin lang natin x plus y plus 30. Ayun, masasolve natin ang x dito. Subtract lang tayo ng x to both sides. Ayan na, may value na tayo ng x. 2x minus x, we have x is equal to y plus 30. So may value na yung x natin, y plus 30. Isa-substitute lang natin itong y plus 30 dito sa equation number 1, substitute natin dito sa x. So madali nang ma-solve yung y dito. Okay? So therefore, we have 3. Palitan natin yung x ng y plus 30. Equal na siya sa 7y minus 90. Then, distribute natin. So we have 3y plus 3 times 30, that is equal to 90, is equal to 7y minus 90. Pagsamahin natin yung dalawang y dito, itong 3y ilipat natin sa kabila. So minus 3y to both sides. Cancel this. Itong negative 90 ilipat natin sa kabila. So add tayo ng 90 to both sides. So maka-cancel na ito. Therefore, 90 plus 90, we have 180 is equal to 7y minus 3y. That is equal to 4y. Then, divide both sides by 4 para masolve na natin ang value ng y. Yung y ay yung amount ng water. So therefore, ang amount ng water natin, 180 divided by 4, that is equal to 45. So 45 liters. 45 liters yung ating water. Okay? So 45 liters yung water. Ngayon, yung acid, isolve natin. Substitute lang natin yung x dito or yung y. X is equal to y plus 30. May value na tayo ng y. Ang y ay 45 plus 30. Therefore, ang amount ng water or ng acid ay 45 plus 30. We have 75 liters of acid. So ngayon, ano na yung magiging find the percentage of acid in the mixture? Ano yung percentage ng acid sa mixture? So ang acid ay 75. So kunin natin 75 over the total. Yung ito total lang natin itong acid tsaka yung water. So 75 over 75 plus 45. So therefore we have 75 over 75 plus 45, that is equal to 120. So kapag dinivide natin yan, 75 divided by 120, magiging sagot natin dito ay equal sa 0.625 kapag dinivide natin ito.
Okay, so pakita lang natin. 75 divided by 120. Add tayo ng tatlong zero kasi 0.625 ang magiging sagot dyan. Itapat dito, zero yan. So 750 divided by 120, we have 6. 6 times 120, we have 720. Subtract natin, magiging 30 yan. Bring down 0. 300 divided by 120 is 2 times 120, we have 240. Subtract, magkakaroon tayo ng 60. Bring down 0. 600 divided by 120 is 5. 5 times 120, 600. Okay? So therefore, 0.625 or in percent, that is equal to 62.5%. So the correct answer is letter D, 62.5% ang percentage ng acid doon sa given mixture natin sa tank na acid and water. Okay, so that's all. So thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa video na ito. At kung meron kayong math question, i-comment nyo lang po dito or i-PM nyo ako sa aking messenger. Kagaya nung ginawa ni Sir na nagpadala nito. Ayan, ang messenger ko, RJ Enseñado. So good luck po sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.